Hallelujah. Kaya kayo mga kapatid, mga kabataan, mag-check kayo sa Panginoon dahil malaking posible sa Kanya. Maraming salamat. Amen. Ayan, tatawag ko si Mary Jane at saka si Princess. Ate Marisa, halika dito. Hallelujah. Yan ang magandang balita. May ginagawa si Lord sa ating kalagitnaan. Ayan, ito po ang kanyang dalawang anak. Ito ang kanyang panganay. Dati, hindi po talaga nagsasalita yan. Maniwala kayo sa akin. Nung pagkakita ko sa kanya, laging may face mask yan. Sabi ko, Princess, hindi na naman na pandemic, bakit lagi ka naka-face mask? At laging nakaganon. Alam mo yung parang, hindi niya alam kung paano mamakbang, paano magsalita. Grabe, ang hiya niya talaga. Ang ginagawa namin ni Pastor Mark, tinatawag lang, pinapabasa ng Bible, ganyan. And alam niyo, mabuting balita, every Bible study, every big group, present po siya. Either Tanawan, Tramo, Bulaklakan, St. Vincent, kung saan mang location ng Bible study, hindi po siya nag-a-absent. Yan pala ang pinakasusi. Yun, pag hindi pa nakakasama, umiiyak. Grabe, ano? Ikaw kaya. Okay lang pag walang Bible study. Diba? Pero katindi na encounter niya ang Diyos sa Biblia. Magpakilala ang Diyos. Ito naman si Mary Jane. Ito ay pangatlo, diba? Pangalawa na anak, pangatlo na anak ni Ate Marisa. Ayan. Siya po ay napaka-skilled na bata. Marunong yan tumugtog ng gitara. Anak, practice. Practice makes you perfect. Ayan. Ate Marisa, ito na ang kasagutan sa iyong mga panalangin. Napakabuti ng Diyos sa buhay nyo. Sa buhay mo bilang isang nanay. Alam mo, yung mamaya ituturo ko, makaka-relate ka sa Bible character na yun. Maghanda ka. Lahat ng mga iyak mo, bininig na ng Diyos. At meron ka pang isang iniiyak, isuko mo sa Panginoon. Kikilos ang Diyos dyan. Merong himala ang Diyos dyan. Amen. Panalangin natin sila, church. Hallelujah. Sherak hatarabahan. Oh God, salamat Lord. You're a powerful God. We trust to you everything, oh Jesus. Dahil kami ay nagtiwala sa iyo, Panginoon, tapat kaming sumunod, tapat kaming nagtiwala. Ito na, Panginoon, nakikita namin ang mga bunga ng aming mga pagpapagal sa iyong kaharian. Natitikman na namin, there is a great harvest in the life of Ate Marisa. Salamat, Lord. Pagpalain mo siya lalo, Panginoon. Pagpalain mo bilang isang nanay. At patuloy mo siyang katagpuin araw at gabi. Magpakilala ka lalo sa kanya, Panginoon. Salamat sa buhay ng kanyang dalawang anak. Bilang mga honorableng anak, sila ay nag-aral ng mabuti. At dahil sila ay honorable, meron silang iniwan. Meron silang itinanim. Meron silang bunga na dinala. At ipinapakita sa amin ngayon na ikaw ay dakila. Kaya mong gumawa ng himala. Salamat, Lord. Salamat sa pamilyang ito, Panginoon. At sa oras na ito, Lord, abutin mo rin si Kuya Tata. Nananalangin kami sa buhay niya. Merong himala na gagawin ka sa buhay ni Kuya Tata. Salamat, Lord. Sa pangalan ni Jesus. Amen! Palakpakan natin ang buhay ng pamilya ni Ate Marisa. Napakabuti ng Diyos. Amen. Sige po, tayo po tumayo. Tayo po umawit. Hallelujah. Hallelujah. Pikit natin ang ating mga mata. Sambahin natin si Jesus. Hallelujah. Amen. Kung wala sa
pa. Hindi ko kaya kung wala sa piling mo. Kailangan kita, mahal kita, ako'y sa'yo. Salamat, Lord, sa umagang ito. Ihanda mo, Panginoon, ang aming kapasidad ng aming mga puso, tanggapin, matanggap ang iyong salita, maunawaan namin, Panginoon, malakaran namin, Panginoon, ang panawagan sa aming mga buhay, ang layunin mo sa aming mga buhay. Salamat, Lord, sa bawang isa na nandito, Panginoon. Alisin mo, Panginoon, ang espiritu ng antok sa bawat isa na nandito, O God. Lord, fill us with your presence. Fill us with your spirit, O Father God, for us to understand, Lord. Give us, Lord, the knowledge, the wisdom that we need this morning. Salamat sa buhay ko, Panginoon, bilang isang instrumento mo na gagamitin mo para magpahayag ng iyong salita sa umagang ito. Salamat din, Lord, sa aming Children's Church. Salamat sa buhay ni Pastor Mark. Salamat sa creativity na inilagay mo sa kanyang buhay. Salamat, Lord. Ikaw ang manguna sa amin sa umagang ito. Pinupuri ka namin. Dakila ang iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Lahat po ay makakaupo na kasama ang presensya ng Diyos. So, meron pa pong dalawa. Pwede po kayong pumasok dito. Yan. Praise the Lord! Sabi ko kanina kay Kuya Rolly, Kuya Rolly, kulang na tayo ng upuan. Ito ay magandang problema. Yan. Kapag kulang na ng upuan, anong ibig sabihin? Dumadami tayo. Di ba magandang problema yun? Yan. Salamat sa Panginoon. Yan. Good morning, everyone. I'm Pastor Donna Fabian. Yan. So, ako po ay magbabahagi ng salita ng Diyos sa umagang ito. Handa na po ba ang bawat isa? Ayan. Huwag niyo akong tutulugan dahil ang boses ko ay umaalon. Alam niyo, kabalaan niyo ka Ilongga man. Yan. Sino mga Ilongga dire? Wala? Bisaya. Yan. Mahalo kasi na Bisaya at Ilongga ang aking dialect, kaya ganyan. Umaalon-alon. Kaya huwag kayong tutulog, ha? Maganda ang ating pag-aralan sa umagang ito. Ayan. Calling for a purpose. Basahin nyo nga. Basahin nyo ng malakas, sabay-sabay. 1, 2, 3. Calling for a purpose. Ayan. Calling for a purpose. Ikaw ba ay merong panawagan? Ikaw ba ay tinawag na ng Diyos para sa kanyang layunin? O ano ang pagkatawag sa iyo ng Diyos sa umagang ito? Yan, ikaw ang makakasagot niyan. Diba? Calling for a purpose. So our key verse this morning ay makikita sa book ni Jeremiah, chapter 1, verse 5. Yan. Basahin natin sabay-sabay. Okay, 1, 2, 3, go. Bago ka pa ipinaglihi at ipanganak, ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Wow! Diba? Naintindihan nyo ba yun? Maliwanag. Maliwanag yun, diba? Bago ka ipinaglihi ng nanay mo. Sino ang mga nanay dito? Taas ang kamay. Alam nyo ang proseso, paano magbuntis. Madali ba? Hindi po. Lakasan nyo! Madali ba? Hindi po. Yun. Kasi 90% dito mga nanay. Pero ulit! Okay ka lang ba dyan? Ayan. Ayan. So, hindi madali ang maglihi at magbuntis. Pero sabi ni Jeremiah, bago ka pa ipinaglihi, hindi ka pa dumating sa sinapupunan ng iyong nanay, o pinanganak, ay pinili na kita. Sino ang nagsasalita dito?
ang Diyos. Pinili na kita upang maging propeta. Wow! Sino gusto maging propeta? Amen! Diba? Kaya ka nandito para magdeklara ng kabutihan ng Diyos. Amen? So, ibig sabihin, ang buhay mo, hindi ka suntok sa buwan. Hindi ka suntok sa hangin. Bakit nga ba ako nandito sa Pilipinas? Bakit nga ba Pilipino ako? Pwede naman ako maging Amerikano. Pwede naman ako maging ng Cyprus? Cypriot? O pwede naman ako maging Cypriot. Pwede naman akong maging Italiano. Bakit kasi Pilipino ako? Taas noo kahit kanino. Ang dami pang problema. Binabaha pa kami palagi. Kaya sikat ngayon ang flood control Hi, hallelujah! Panalangin natin ang ating bansang Pilipinas. Calling for a purpose. So, sabi ni Jeremiah, pinapaalala at sinasabi ni Jeremiah sa atin sa umagang ito na ikaw ay pinili ng Diyos. Amen? Bago ka ipinanganak, bago ka ipinaglihi ng nanay mo, pinili na ng Diyos. Next. Sabi sa English, before I formed you in the womb, I knew you. Kilala ka na ng Diyos. Hindi ka pa kilala ng nanay mo, pero kilala ka na ng Diyos. And before you were born, I consecrated you. I have appointed you as a prophet to the nation. Ang ibig sabihin ng consecrated, set apart. Ikaw ay set apart sa Tagalog? Ikaw ay pinalayo, ikaw ay inilayo, set apart. You are consecrated. Dahil ikaw ay may layunin sa buhay. May layunin ang Diyos sa buhay mo. That's why you are consecrated. You are appointed. A-appoint ka ng Diyos as a prophet to the nations. Ibig sabihin ng consecrated, you are set apart. Ikaw ay inihiwalay niya dahil merong ipinapagawa ang Diyos sa iyo. Amen? May layunin ang Diyos sa buhay mo. Alam mo ba, ang purpose ng Diyos, gusto kanyang simutin. Gusto kanyang ayusin. Dahil ang Diyos ayaw niya nang makalat. Ang Diyos ay nagsisinop ng buhay. Ang Diyos nag-aayos ng buhay. Amen? Ganyan kabuti ang ating Diyos. Ayaw niya nang makalat. Ayaw ng messy life. Amen? Gusto kanyang buuhin. At kapag ikaw ay binubuo ng Diyos, huwag ka nang lalayo. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang lalayo, brother. Huwag kang lalayo, sister. Huwag kang lalayo, sister. Amen? Dahil gagamitin ka ng Diyos as a mouthpiece niya. Para, ano sabi ng Jeremiah 1:5? Maging propeta ka. Hindi lang dito sa lipa. Sa ibang bansa, gagamitin ka ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah! Ano bang gusto mo? Ano bang gusto mong ipahayag? Mabuting balita o masamang balita? Yun, diba? Ano ba gusto mong ipahayag? Maganda o pangit? Maganda. Siyempre maganda. Amen? You were approved and you are chosen. Sabihin mo sa sarili mo, Lord, I am chosen by God. Lord, I am chosen by God. Kumbinsihin mo ang sarili mo. Kausapin mo kaya ang sarili mo. Sabihin mo, I am chosen by God. I am chosen by God. Yon! Kailangan tulungan mo ang sarili mo. Gisingin mo. Baka mamaya, nananaginip ka na. Ayan. You were
approved and you are chosen. You are an instrument of God. Amen? Pinili ka. You are chosen. You are special and you are loved by God. Yan, diba? Out of million. Sa milyon-milyon tao sa mundong ito, pinili ka ng Diyos. Hinanpik ka ng Diyos. Wow! Diba? Kaya ang buhay mo, mahal ka ng Diyos. God loves you. And God wants to give you hope. He is your hope. Dati ang buhay mo, wala ka pag-asa. Bakit ka ba nagigising? Para sa kape? Para sa cellphone? Para sa crush mo? Para lang ba mag-aral? Hindi po. God wants to give you hope. Siya ang pag-asa mo. And God wants to represent you in holiness and in truth. Kapag nakilala mo, na tinanggap mo si Jesus, kailangan mo siyang i-represent ng tama. The moment na you misrepresent God, naku, paano kaya? Pag Sunday, taas ang kamay mo, Lord, umiiyak ka. How about Monday to Saturday? How you represent the Lord in your life? Hindi ka nakikita ng mga pastor mo. But we have a one audience who sees everything what you are doing. At ang Diyos, hindi po siya natutulog. Siya po ay laging gising. Siya po ay nakatunghay sa'yo. Nakikita niya bawat detalye ng buhay mo. Bawat activity na ginagawa mo, nakikita ka ng Diyos. Amen? You are chosen by God. Out of million. Ilan ang population ng Pilipinas? Ilan ang population ng mundo? Billion. But out of millions, out of billion people, you are handpicked. You are chosen by God. Amen? You are chosen by God. And so, paano natin i-define? How are we going to define the calling and the purpose? Ayan, diba? Kanina, sa Jeremiah 1:5, pinapaalala sa atin ni Jeremiah, God tells Jeremiah that his relationship with him began even before physical life started. So, hindi ka pa nandyan sa tiyan, sa sinapupunan ng nanay mo, pinili ka ng Diyos, alam na ng Diyos na ikaw ay ipapapanak, alam na ng Diyos ang pangalan mo ay Alexis, alam na ng Diyos ang pangalan mo ay Flor, JJ. Amen? Alam na ng Diyos ang pangalan mo ay Casey. Alam na ng Diyos lahat-lahat. Amen? So, calling, it refers to the divine, nakikita nyo ba? Divine invitation. Pasensya na kayo sa aking PowerPoint, ha? Kailangan kong maging creative, baka natutulog na kayo. Okay. Calling refers to the divine invitation by God. So, yan pala ay panawagan ng Diyos. Amen? By God to individuals or groups para to fulfill a specific purpose or mission. Yun pala ang ibig sabihin ng calling. Amen? Ito ay present participle. Sa English, ibig sabihin, ang calling yan ay action word. It's a verb. It's an action word na ang ibig sabihin, it expresses present action. So, ginagawa mo siya ngayon. Calling. Amen? Calling. So, it refers to the divine invitation by God. Wow! It is a special invitation. Why? Sino ang nag-i-invite sa'yo? Hindi VIP. He is more than VIP. He is more than a president. He is the creator of the heavens and the earth. Amen? So, it refers to the divine invitation by God para sa'yo.
Every individual, may panawagan pala. Hala, nagulat ka ba? Ay, may panawagan pala ako. Ay, panawagan pala. Kasi sabi, di ba, individual. Hindi niya sinabing, Ate Flor, ikaw lang may panawagan. JJ, ikaw lang. Nanay Dilin, ikaw lang. Every individual. Bawat isa na binigyan niya ng buhay. Amen? It's a divine invitation para to fulfill a specific purpose or mission. So, ibig sabihin, kaya ka nabuhay sa mundo ito dahil merong specific, merong tiyak na pinapagawa ng Diyos sa buhay mo. Hindi ka lang nabuhay sa mundong ito para mag-aral, maghanap ng trabaho kapag ikaw ay graduate, then mag-asawa, magkapamilya, diba? Magkaanak, tapos nasa 40s ka na, 50s ka na, kailangan mo nang i-insure ang sarili mo dahil hindi mo alam kung kailan ka babalik kay Lord, diba? Hindi po ganun. Kaya ka nabuhay because the Lord has a specific purpose in your life. Amen? It's a divine invitation. At ang nag-invite sa'yo, ang Diyos na nagbigay ng buhay sa'yo. Amen? There is a specific purpose or mission. How about the purpose? It's finding meaningfulness of what you are doing. Ano ba yung layunin mo na mahalaga na ipinapagawa ng Diyos sa buhay mo? Amen? So, dito natin makikita na ito ay divine invitation. So, dito ko i-explain sa inyo, i-elaborate para maintindihan niyo. Kasi, mamaya meron akong kwento. Sinong excited ng kwento sa Bible? Para tayong mga children, Okay. Hallelujah. So, ang ibig sabihin, may dalawang pundasyon kasi ang panawagan. Yung pagkatawag sa'yo ng Diyos. So, una, yung general calling, pangkalahatan. Diba? Nung ikaw ay nabaptize, tinanggap mo si Jesus, ikaw ay na-save, diba? Salvation. So, it's a general calling. So, bawat isa, kaya nga tayo nagkakape at pandasal. Dahil gusto nating ipakilala si Kristo to everyone. Yun ang purpose ng ating kape at pandasal. So, meron general calling na ang bawat isa makakatanggap ng kaligtasan. Dahil yun naman talaga ang gusto ni Jesus Kaya ang Diyos nagmamadali na ipalaganap ang salita niya. Maging mouthpiece tayo sa ating community, sa ating bahay, sa ating pamilya. Dahil ang Diyos nagmamadali na gusto nilang bumalik. Amen? Hindi ba kayo excited sa pagbabalik ng Diyos? Sino excited? Ay, huwag kayong, pag di kayo excited, naku, maiiwan kayo dito. Ayan. So, it's a general calling at specific calling. So, ang general calling, nung tinanggap natin ang kaligtasan, yan kasi ang pinaka-fundamental, pinaka-basic calling. Yan, ang pinaka-basic calling is the call to salvation sa bawat isa sa atin. Na kailangan matanggap, ma-receive natin ang kaligtasan. Salvation. Amen? Sabi ng Romans 8 verse 30, and those who predestined, He also called. Those He called, He also justified. Those He justified, He also glorified. Amen? So, ang pangalawa, holiness. So, bawat isa kapag natanggap na natin si Jesus, natanggap na natin ang salvation, ang gusto ng Panginoon na lumakad tayo doon sa nais ng Diyos. Diba? So, kailangan babaguhin natin ang ating buhay. Kung dati ang buhay natin, lagi kang nightlife,
laging umiinom, laging naninigarilyo, dahil tinanggap mo na nga si Jesus. So, ibig sabihin, may pagbabago na sa buhay mo. So, aalisin mo na yung mga bisyo na hindi karapat-dapat, hindi ka aya-aya. Dahil ayaw ng Panginoon na ang kanyang, diba? Our body is the temple of the Holy Spirit. So, ang katawan natin, ayaw ng Diyos na dinudumihan natin. Amen? Kaya nung tinanggap natin ng Diyos, naligtas tayo, gusto niya na ikaw lumakad talaga sa kabanalan. Holiness. Merong kabanalan ang buhay mo. Amen? Because tayo mga believers are called to live a life of holiness and obedience. Yan ang gusto ng Diyos, na ikaw ay lumakad sa kabanalan at sa pagsunod sa Panginoon. Amen? And ang second, diba, general calling, the second is specific calling. Dito sa specific calling, dito natin ma-identify. Diba? Okay, so God calls individual to specific roles. So, ang bawat isa, tinawag talaga ng Diyos. Tanungin mo nga sarili mo, tinawag ba talaga ako ni Lord? Anong sagot ni Lord sa'yo? Yes, of course. Ayan. Amen! Diba? God calls individuals to a specific roles. Ayan. Narinig niyo ba yung fivefold ministries na merong pastors, prophet, teacher, yan ay present sa simbahan. So kapag yan ay present sa simbahan, ibig sabihin malaki na ang ating simbahan. Kailangan niya na ang isang simbahan merong pastor, merong propeta, ano pa? Yan yung mga roles nila. Merong apostles, merong ebanghilista, tagapahayag ng salita ng Diyos, merong mga teacher, merong nagtuturo, amen, para i-equip ang bawat isa matuto ng salita ng Diyos. Yan yung fivefold ministry. Ibig sabihin, yan yung specific calling na inilagay ng Diyos sa bawat individual. Amen? So, dito natin makikita na ang buhay natin, there is a calling. There is a purpose. That's why it's calling for a purpose. Amen? So, ang bawat isa sa atin, huwag nating hayaan na, okay na ako, ma-attend lang ako ng Sunday service. Diba? Uupo na lang ako. Huwag tayong papayag na SSS lang tayo. Alam niyo ibig sabihin ng SSS? Hindi yung Social Security System, ha? Hindi. Yan, safe, secured, and ano ba isa? Safe, secured, and alamin niyo mamaya isa. Kalimutan ko eh. Yan, huwag tayong mapayag na SSS lang tayo. Kailangan nating lumago po talaga. Amen? Lumago talaga. Yan ang ating mithiin. Magkaroon tayo ng specific calling kung ano ang inilalagay ng Diyos sa ating mga buhay. Dahil ang buhay natin, hindi po sinasabi nila, katulad ng pusa, may siyang na buhay. No! Our life is too short here on earth. Ngayon, pinanganak ka, hindi mo alam kinabukasan ko, you still exist here. Ang Diyos ang may hawak ng buhay natin. Ang Diyos talaga. Bawat isa sa atin, hawak ng Diyos. Amen? That's why, huwag mong waste. Huwag mong laruan ang buhay mo. Huwag mong piliin yung mga mali. Piliin mo yung tama. Amen? And dahil pinili natin ng tama, alam mo ba, dito natin mapapatuwa ang Diyos. Dito natin mapapatuwa. At ang Diyos, ma-appreciate niya. Nakikita niya yung mga ginagawa na kabutihan natin sa kaharian ng Diyos. Amen? So this morning, yan. Next slide please. Yan. So this morning, meron akong kwento. Huwag niyo akong tutulugan, ha? Okay. So, she is Queen Esther. Yan. Sino si Queen Esther? Queen Esther was called for a purpose. Amen? So, una-una, si Queen Esther, pasensya na kayo, Bisaya. Okay. Queen Esther, she
is an ordinary, beautiful young Jewish woman living in Persia. So bago siya naging reyna, siya ay isang simple, an ordinary, beautiful, maganda na siya, Jewish young woman living in Persia. An orphan raised by her cousin Mordecai. Yan, makikita din sa Esther 2 verse 7. So, si Queen Esther, ang other name niya ay Hadassah. Then, so si Queen Esther, siya ay isang simpleng babae. Biruin mo, ano? Ang Diyos talaga gagamit ng mga simpleng tao. Ang buhay ni Esther, hindi siya galing sa isang napakayaman na pamilya, sa isang napakayaman na society. Siya ay isang orphan. Ibig sabihin, wala ng nanay, wala ng tatay, at ang nagpalaki sa kanya ay ang kanyang pinsan na si Mordecai. Yan. So before that, ang kwento ng buhay ni Esther, kung babasahin natin sa book ni Esther, yan, book ni Esther mismo. So, ang hari dito ay si King Xerxes. Yan. At meron siyang reyna, existing na reyna na si Vashti. Pero, merong instruction yung hari dito sa book of Esther sa chapter 1. Meron siyang ipinapagawa kay Reyna Vashti. So ngayon, dahil merong piging, merong handaan, merong fiesta, meron silang celebration. So pinatawag ng hari si Reyna Vashti. Pero itong si Reyna Vashti, hindi siya pumunta doon sa celebration ni King Xerxes. So nagalit ang hari. Galit na galit siya. Bakit hindi pumunta yung Reyna? Reyna pa naman siya, diba? So kailangan niyang i-represent ng maayos. At syempre, whatever yung salita ng hari sa kaharian, sa kingdom, kailangan masunod. Ayaw sumunod ni Queen Vashti. So, nagalit ang hari at pinalitan niya si Queen Vashti. So, naghanap ngayon, tinawag niya lahat ng mga tauhan ng haring ito ni King Xerxes. Tinawag niya lahat-lahat, yung mga utusan niya, maghanap kayo ng bagong magiging reyna ko. Kaya yung mga tauhan niya, hinanap nila. At marami silang mga natagpuan ng mga babae, magagandang babae, young women. At isa na dito si Esther. So, pinaganda nila, pinaayusan nila. Kasi bago sila humarap sa hari, kailangan dumaan muna sila sa proseso. Talagang magpapaganda sila. Kung sa current situation natin ngayon, pupunta kay Belo, pupunta sa pinakamamahaling mga spa para gumanda, kuminis, maging kristal ba yung kanilang kutis. Yan. So, ano pong nangyari? So, to cut the story short, nakita na ni King Xerxes si Esther. At alam niyo ba, nabighani talaga ang hari sa kagandahan ni Esther. Amen? Ikaw kaya, pag humarap ka sa hari at nabighani ang hari sa iyo, wow! Diba? At titira ka sa palasyo. Yan. So, nabighani ang hari sa kanya. So, si Esther, she is an ordinary, beautiful young Jewish. At namatay ang kanyang mga magulang, so ang nagpalaki sa kanya, ang kanyang pakasin, pinsan na si Mordecai. At during, nasa kaharian na si Esther, alam niyo ba, meron talagang kontrabida no? Meron talagang kontrabida itong si Haman. But before that, si Mordecai kasi, siya talaga ay minamasidan niya anong ginagawa ni Esther sa loob ng palasyo. At nakita niya habang nasa labas si Haman ay prime minister. Ito, sinashare ko na lang yung story ni Esther, pero magbasa kayo ha. Baka naman ay sinasabi niyo, gumagawa ako ng kwento. Kaya magbasa talaga kayo ng Bible.
So, merong isang situation na si Haman papasok na sa kaharian at nandun si Mordecai nasa entrance. Aba, si Mordecai hindi talaga lumuko o lumuhod kay Haman. Itong si Haman, dahil siya ay prime minister ng hari, ibig sabihin tanang kamay siya ng hari. Galit na galit siya kay Mordecai. Sinabi niya sa hari, merong tao doon sa labas, hindi man lang lumukod sa akin, wala man lang pasintabi. Aba, galit na galit talaga si Haman. Sinubong niya ngayon sa hari. Pero before that, alam niyo ba, meron pala nagbabanta sa buhay ng hari. Kita niyo, ang Diyos talaga, gagawa talaga ng kaparaanan. Narinig ito ni Mordecai. Itong si Mordecai, bigla niya agad ni-report sa hari. At yung nagbabanta sa buhay ng hari, pinapatay agad ng hari. Ibig sabihin, naligtas si King Xerxes. Nailigtas siya. So ito ngayon, dahil si Haman, na prime minister ni King Xerxes, galit na galit, gumawa siya ng kaparaanan. Lambang gumawa siya ng kinausap niya lahat ng kanyang mga tauhan, pati yung kanyang pamilya. Gumawa siya ng pagbibitayan ni Mordecai. Kita mo, no? At ito pa, inalam pa ni Haman kung ano ang lahi ni Mordecai. Siya pala ay isang Hudyo! Nako! Pero before that, binigyan ng wisdom si Esther. Hindi nagpakilala si Esther na siya ay isang Jewish. Hindi siya nagpakilala sa hari. Ang pinakilala niya lang, she is an ordinary person. Ito na. At nung si Mordecai nalaman na may gagawin si Haman sa kanya, umiyak si Mordecai sa Panginoon, lumuhod sa Panginoon, nagtanggal siya ng damit, nagpakumbaba siya, inuna niya ang presensya ng Diyos, nanalangin siya. He fasted kung ano ang gagawin. Paano siya tutulungan? Alam mo ba? Her people were under threat of destruction. Ang mga tauhan ni Esther, because she is Jewish, meron ngayong threat. Ang sabi ni Haman, hindi lang si Mordecai ang papatay na, buong Hudyo, buong Jewish papatayin na. Pero hindi alam ng hari na ito ay isang Hudyo. Kita niyo ang pag-iingat ng Diyos. Ang Diyos magbibigay ng karunungan yan. The moment na ikaw ay marunong sumunod sa Kanya. Amen? There is a specific calling. Why? Because Esther, ang buhay ni Esther, namuhay siya na mayroong kabanalan. Namuhay siya mayroong pagsunod. At namuhay siya na unahin ang Diyos sa buhay niya. Amen? And through Mordecai encouragement, she realized she had been placed in her position by God's providence. So, ibig sabihin, sinabi ni Mordecai sa kanya, babasahin ko dito. Sa Book of Esther, buksan niya ang inyong mga Bible. Esther chapter 4, verse 14. Ang sabi ni Mordecai sa kanya, kapag ipinagwalang bahala mo ang pangyayaring ito, tiyak na may magliligtas din sa mga Hudyo. Ngunit, malilipol ka at ang iyong angkan. Anong malay mo? Baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. So, ibig sabihin si Mordecai, in-encourage niya si Esther. Huwag kang manghina ng loob. Huwag kang matakot. Kaya ka dyan pinosisyon ng Diyos dahil meron kang purpose. Meron kang layunin sa buhay mo. Amen? Ipagtatanggol mo ang ating saling lahi, ang ating buong angkan. Amen?
Ang sabi pa sa verse 15, dahil dito ay pinapasabi ni Esther kay Mordecai, tipunin mo ang lahat ng Hudyo rito sa Susa at ipag-ayuno ninyo ako. Huwag kayong kakain o iinom sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Mag-ayuno rin kami ng aking mga katulong na babae. Pagkatapos pupunta ako sa hari kahit ito'y labag sa batas. At kung dapat akong mamatay, ako nga ay mamamatay. Patindi ng paninindigan ni Esther. Dahil alam niya na merong merong trap, merong distraction. Pero alam niya ba si Esther? Instead na matakot siya, instead na maghanap siya ng sarili niyang paraan, kasi hari na siya meron siyang kapangyarihan, tama? Binigyan siya ng hari ng kapangyarihan. Pero anong ginawa ni Esther? Nag-ayuno, nanalangin. Humingi ng tulong, kanino? Sa Diyos. Humingi siya ng tulong sa Diyos. Lord, tulungan mo ako. Hindi ko alam kung ano gagawin ko dito. And though she risked her life by approaching the king without being summoned, she chose courage. Sabihin mo nga, courage. Courage. She chose courage over fear. Anong ginawa niya? She fasted, she prayed, and asked her people to do the same. Wow! Ikaw ba? Ginagawa mo ba yan sa pamilya mo? Mga anak, may problema tayo. Ano ang gagawin natin? Humingi tayo ng tulong doon sa Bombay! Humingi tayo ng tulong doon sa ano? Anong ginawa ni Esther? Inuna niya ang Diyos. Amen? Sinik niya ano ang kalooban ng Diyos sa ganitong sitwasyon. Hindi siya madali. Buong Hudyo ito, papatayin. Amen? Hindi madali. Pero dito natin makikita dahil kapag ikaw ay sumunod sa Diyos, kapag kasama mo ang presensya ng Diyos, sasamahan ka talaga ng Diyos. Amen. He will never leave you. He will never forsake you. Ano pong nangyari? Sa aking pagpatuloy ng kwento, dahil nag-fast sila, nanalangin sila ng 3 araw, 3 gabi, may himala ang Diyos. Wow! Grabe! Tinugon ng Diyos ang panalangin nila. Tinugon ng Diyos ang panalangin ni Mordecai. Tinugon ng Diyos ang panalangin ni Queen Esther. At alam niyo ba, itong si Haman, nakahanda na yung pagbibitayan daw ni Mordecai Ngayon, lakas ng loob ang ginawa ni Esther. Hinili niya ang courage, diba? Be strong and courageous, says the Lord. Ikaw gaano ka katapang harapin ang takot. Si Esther, babae ito. Pero hinarap niya dahil kasama niya ang presensya ng Diyos. Habang nasa kaharian sila, nakita ng hari si Esther. Sabi ng hari kay Esther, pamahalan, ano ang kailangan mo? Ano ang ipapagawa mo sa akin? Ito na, nagka-timing si Esther. Anong ginawa ni Esther? Mahal na hari, meron po akong sasabihin sa inyo. Meron po akong gagawin na piging o fiesta o celebration sa kaharian. Pumunta ka, isama mo si Haman, yung prime minister niyang Haman. Isama mo! At pumunta nga. Naku, excited naman si King Xerxes at si prime minister. Pero hindi pa sinabi ni Esther. Pumunta ulit kayo. Sa second po na celebration, sasabihin ako, dumating na ang oras, tamang araw na sasabihin ni Esther. Sinabi niya lahat kay hari. Alam mo ba, mahal na hari, yung si Haman na yan, gustong patayin si Mordecai. Tandaan natin na may ginawa na si Mordecai sa buhay ni Haring Xerxes. Diba? Iniligtas niya through his life, naligtas ang buhay ng hari.
Inunahan na wisdom. Inunahan na ni Esther. At sinabi niya sa hari, nung nalaman ng hari, galit na galit ang hari kay Haman. At yung pinagawa na bibitayan niya para kay Mordecai, siya ang binitay doon. Kita mo? Ganyan ka makapangyarihan ang Diyos. Even you are weak, God will make you strong. Amen? Sa iyong kahinaan, kapag kasama mo ang presensya ng Diyos, ang kalakasan mo, you have an extraordinary strength comes from the Lord. Amen? So, ano ang matutunan natin dito sa kwento ni Esther? God will position you not by accident, but for a purpose. Amen? Sabi ng Jeremiah kanina, hindi ka pa lang pinaglihi, hindi ka pa pinanganak, pinili ka na. So, walang aksidente sa mundong ito. Mga anak, walang aksidente. Amen? Walang aksidente sa mundong ito. Lahat merong purpose. Tingnan mo, si Esther. Siya ay isang ordinaryong babae. Pero dahil nakitaan siya ng potensyal, maganda siya. Nakitaan siya ng Diyos. Inasher siya ng Diyos sa kaharian. At ginamit ang buhay niya para ang buong angkan niya iligtas sa kapahamakan. Amen? Ganyan ang gagawin ng Diyos sa buhay ng kapatid. Do not underestimate yourself. Lord, ganito lang ako. Dati naglalakad ako papuntang church. Lord, ganito lang ako. Nanggagaling ako sa napakalayo. Pero alam mo ba, yung pagtitiis mo, nakikita ng Diyos lahat yan. And the moment your heart is pure, gagawa ang Diyos, kakausapin ng Diyos lahat-lahat para ikaw ang pagpalahat. Amen? Gagawin ng Diyos lahat-lahat sa iyo yan. God will position you not by accident but for a purpose. Sabi ng Psalms 37, basahin natin sabay-sabay. The steps of a man are established by the Lord, and He delights in His way. When he falls, he will not be hurled down, because the Lord is the one who holds his hand. Amen? The Lord holds our hand. The Lord holds our future. Amen? The Lord holds everything what is in us. Kaya nung Friday, grabe talaga. Naiiyak talaga ako sa patutuon ng ating kapatid na si Ate Crisel. Biruin mo for 13 years. Habang pinapanood ko yung video, hindi niya alam na friend niya ako sa Facebook. Inad ko siya, hindi niya alam na friend niya pala ako sa Facebook. Pero before siya umuwi, alam ko na uuwi siya dahil sinabi ni Nanay Belen sa akin, Pastora, uuwi po yung nanay ni Casey. Ay, talaga po. Alam mo, ginawa ko na nalangin talaga. Umiyak ako sa Panginoon. Lord, ito na ang season. Ito na ang panahon. Bilang isang nanay, ako nga 3 ang anak ko. 1 oras, 2 oras, hindi ko lang sila makita. Ay nako, ano na kayo nangyayari sa anak ko? Kumain na kaya? Dumede na kaya? How much more? 13 years. Habang siya nagkwento, grabe. Alam mo yung endurance na inilagay ng Diyos sa buhay niya. Napakatindi. Napakalawak. Napakalalim. He endured everything. Amen? Ang Diyos ang naglagay niya. Kung tao lang ang maglalagay niya, hindi mo kakayanin yung 13 years. Pero doon siya itinagpo ng Diyos. Doon niya na-encounter ng Diyos. Doon niya naranasan ang kamay ng Diyos sa buhay niya. Palakpakan natin ang Diyos. That's why you are not an accident in this world.
Mga anak, hindi kayo suntok sa buwan. Hindi kayo suntok sa hangin. May purpose ang Diyos sa buhay ninyo. Amen? Number 2, be strong and courageous and full of faith. So, ito yung pinaka-ingredient para ma-overcome mo ang takot. Be strong and courageous and full of faith. Si Esther ba, natakot ba siya? Hindi. Hindi siya natakot dahil alam niya ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay Diyos na mapagmahal, maunawain, tapat sa Kanya. Amen? Hindi siya natakot. Kahit sino man ang gustong mag-threat sa Kanya, alam niya, mas makapangyarihan ang Diyos na nagbigay ng buhay sa Kanya. Kaya, be on the alert, stand firm in the faith, act like men, be strong. Amen? Be strong and courageous. Mostly dito sa atin, there, mga single parent. Lagi ko nare-remind. Si Ate Flor, si Ate Ems, si Giselle. Kailan kaya ito magpapamember na? Ayan. Mga single parents sila, single mother, sila lahat. Huwag kayong matakot maglingkod sa Panginoon. Huwag kayong matakot maglingkod sa church. Dahil buhay natin ito, hininga natin ito, lakas natin ito. Amen? Tayong papasok na sa 2nd year anniversary this coming September. Alam niyo ba, the moment na ikaw ay faithful talaga naglilingkod sa kaharian ng Diyos, ang pagpapala, ordinaryo na lang yan. Ang himala, ordinaryo na lang yan. Maniwala kayo sa akin. Lahat yan galing sa Panginoon. Amen? Huwag kayong matakot. Kahit ikaw lang mag-isa, nagbibigay ng baon, lahat nagsusuklay para sa anak mo, meron kang kasama. Merong Ama ka sa langit na laging nakatunghay sa iyo. Amen? Be strong and courageous and full of faith to overcome the fear. Number 3, God uses obedience to prepare the future. Ang pagsunod po, napakahalaga. Amen? Ang pagsunod natin sa Panginoon, napakahalaga. Ang response natin sa Panginoon, napakahalaga. Obedience is a seed. Ang obedience natin, ito ay isang seed. Miracles are the harvest. Faith is proven not by how much we believe, but how much we obey. Amen? Miracles don't come from comfort zones because they follow courage. Ibig sabihin ng courage, lakas ng loob. Amen? Pinapalakas ng Diyos ang iyong loob, araw-araw at gabi-gabi. Handaan natin, your obedience today is your safeguard. Tomorrow. Sumunod ka ngayon, non-stop. Full stop, sumunod ka ngayon. Huwag ka nang mag-rationalize. Lord, susunod ba ako o hindi? Susunod ba ako o hindi? Don't do that. Obey now. Then you will see tomorrow. Amen? Once you obey today, there is a security tomorrow. You are secure. You are assured. Because there is God. And your obedience can impact lives. Tingnan mo ang buhay ni Esther, ni Queen Esther. Sumunod na naman siya sa Panginoon eh. Nanalangin siya, nag-ayuno siya, dahil sa kanyang pagsunod, doon niya nakita yung buhay niya. Kakaiba. Yung buhay niya, marami siyang nailigtas. At yung kanyang angkan, pinawi niya mula sa kapahamakan.
Indeed, I will greatly bless you. Yan ang pangako ng Diyos sa lahat ng mga sumusunod. And I will greatly multiply your seed as the stars of the heavens, and as the sand which is on the seashore. And your seed shall possess the gate of their enemies. Wow! And in your seed, all the nations of the earth shall be blessed, because you have obeyed my voice, says the Lord. Kaya sa pagsunod natin, there is a blessing. Amen? There is a blessing. So, the life of Esther, her purpose was clear. She risked her life, her own safety, and used her influence to intercede for her people. May ginawa siya. Hindi lang siya umupo, naghintay, nanghimala, kung hindi lumuhod siya sa Diyos, nanalangin sa Diyos, nag-ayuno sa Diyos. Amen? Through courage, fasting, and prayer, she fulfilled her calling, and God saved the Israel. Palapakan natin ng Diyos. Hallelujah. God used your obedience. God used our obedience. Sa pagsunod natin, meron tayong pag-asa. Amen. Sa pagsunod natin, napakaganda ng iyong kinabukasan. Alam niyo ba, nag-iiyak talaga ako kasi isang dekada na pala nung iniligtas ng Diyos sa buhay ko. Ano ba ngayon? 31? Yeah, 31. Kilala niyo si Jelly? Yung anak natin Angie. Ayun, some of you know her. Kasi noon, pag birthday talaga ni Jelly, alam ko, yung next days na yun, nasa critical ako, nasa ICU ako. Kaya every time na birthday niya, laging pinapaalala ng Diyos sa akin yung pagkatawag niya sa akin. Calling for a purpose. Sabi ko, Lord, kahapon, isang dekada na pala na pinahaba mo ang buhay ko. Isang dekada na pala na ang buhay ko naging kagamit-gamit sa iyong kaharian. Lord, isang dekada na pala na hindi ako tumigil maglingkod sa iyo. Our God is an awesome God. Amen. Once we gave our life fully to the Lord, yung pinag-alala mo, future mo, sagot na ng Diyos yan. Amen? Sagot na ng Diyos yan. Huwag kang matakot. Huwag kang mamangga. Sagot ka ng Diyos. Ako, naglingkod lang ako ng tapat sa Panginoon. May nakakita man o wala, naglilingkod lang ako ng tapat. Kami mag-asawa, buhay ni Pastor na. Ang maglingkod, hindi po burden. Ang maglingkod, pagpapala po. Dahil sabi ng Jeremiah 1:5, hinagpik ka niya sa milyon, sa bilyong tao. Ikaw ang pinili niya para paglingkuran siya. Ang pinaglilingkuran natin, hindi maliit na tao. Ang pinaglilingkuran natin, ang naglikha ng langit at lupa. Amen? Kaya sa paglilingkod natin, huwag mong tipirin. Huwag mong tipirin ang paglilingkod. Maging consistent ka. Be strong and courageous, says the Lord. Yun din ang ginawa ng Diyos kay Esther. Paano ma-overcome niya yung takot niya? Ang courage galing sa Panginoon. Tingnan mo si Princess. Kung paano binago ng Diyos ang buhay ng batang niya. Hindi ba kamay ng Diyos yan? Yung panalangin ni Ating Marisa na makakalaya na ang kanyang anak. Hindi ba kamay ng Diyos yan? Yung pag-uwi ni Ate Claret dito sa bansang Pilipinas, hindi ba kamay ng Diyos yan? Amen? Lahat po yan kamay ng Diyos.
Kaya yung ating paglilingkod sa simbahan na ito sa lipa, mag-agos po tayo. Give our best. Amen? And last, so 2 Timothy 1 verse 9, who saved us and called us with a holy calling, not according to our own works, but according to His own purpose and grace which was granted to us in Christ Jesus from all eternity. Amen? Calling is an invitation. It's a divine invitation to partner with God. Amen? It's a divine invitation. His plan, His purpose from before the beginning of time to show us His grace to Christ Jesus. Mga kapatid, once we respond to the invitation of God in your life, alam niyo ba, sa journey na ito, doon mo makikita yung pagsama ng Diyos, yung pag-conform ng Diyos sa'yo, maging kawangis ka ng Diyos, magkaroon ka ng ugaling kaakit-akit, kagaya ni Jesus, diba? Doon mo makikita And we must not reject the calling of God. We must not reject. We must not resist. Instead, we must embrace. Yakapin natin. Kung ikaw ay tinawag, yakapin mo. Lord, tinawag mo ako. Embrace the calling of God in your life. Tayo po'y tumayo. Hallelujah. Awitan natin ng